Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa buong buwan ng January 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung mapanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Oh, dalawa tao. So, sino bida dito? Wala. Basta dalawa. Kung maraming tao, gagawin ko na lang energy. The Devil, Page of Wands, Ace of Pentacles, Queen of Swords. So, ang dating sa akin, yung toxicity dito, may magkakaroon ng desire yung iba sa inyo na alisin to sa buhay nila. So, ibig sabihin, magkakaroon ng New Year's resolution. Yung iba sa inyo. At sisimulan na nila ng January. So, malamang New Year's resolution. So, ganun ang dating sa akin. May mga bad habits na tatanggalin yung iba sa inyo. Since mahaba pang oras, dagdagan pa natin. Ayan. 4 of Swords, 7 of Pentacles, 2 of Swords, 6 of Swords. Ang pumasok sa isip ko ay disconnection. No contact, ghosting. Magre-reflect kasi yung tao dito sa tinakbo ng connection nila. Kumbaga, confused at first. Pero ang ending nito, mag-move on na lang. So, ganun, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Magka-come up sa solution o conclusion ng iba sa inyo na mag-let go na lang. Kung ayaw makipag-usap, di wag. Pakialam ko. Ganun ang dating dito. Ang haba pa ng oras. Ito na lang. Ito.
kaming pwedeng case dito. Una, ingatan yung bata. Kung aalis kayo o kung nasan man kayong lugar, yun yung una. Ingatan nyo yung anak nyo. Okay? O apo, o anyone na kasama nyo, maliit na bata pa. Kasi baka yan makidnap o mawala. Aliman sa dalawang yan. Yun yung unang senaryo. Pangalawa, baka manakawan kayo ng gamit. At ang magnanakaw ay possible bata pa. Nangyayari talaga yun sa totoong buhay. Yung mga magnanakaw ay bata pa. Diyos ko, kaloka. Mga wala pang 18. 18 na lang. 18 pababa. Yung pwedeng theft. Thief. Tama ba? Thief. Pwedeng thief. Kasi thieves pala yung marami. Yung magnanakaw ay teenager ba? Pero hindi naman kasama yung 19. So, 18 pababa. Kaya mag-ingat. Lalo na kung nakakakutob na yung iba sa inyo. Pangalawa. Ano yung pangatlo? Pangatlo, baka ma-disconnect yung iba sa inyo sa karelasyon na mas bata sa kanila. For some reason. Ma-disconnect o manakaw in general. Karoon ng third party. Pang-apat, baka may someone younger sa iba sa inyo o anak nila mismo ay baka maging sinungaling. Okay? For some reason. So, nasabi ko na dito yung no? Baka ma-disconnect sila nung karelasyon na mas bata sa kanila. Yun pala ay, ma-disconnect. Saka yung possible cheating, no? Abandonment, kaloka rin, no? Mula sa taong mas bata sa kanila kung karelasyon. Ilan na ba? Pang-apat na ba yan? O pang-5 na? Corruption. Pasimulang corruption. Pasimulang betrayal. Pasimulang dishonesty. Posible. O coldness. Yun yung 5 na senaryo dito sa dalawang to. So, beware. Kaya maganda yung susunod. Well, ang dating sa akin, ano tong funeral dito? Parang may something na kalbaryo na nangyayari o mangyayari. Pero may hope ibig sabihin, may pag-asa pang ma-rebuild yung nasira.
Nasira o nawala. Na para bang may new opportunity na paparating. Ano kaya yun? Teka nga. Maganda kung clarify natin to. Ba yun? Principle. Lalaki, oh. So, lalaki lang yung tatamaan ng reading na to. May pag-asa pa sa kabila ng kalbaryo yung kakaharap niya o kinakaharap. Maganda kung clarify natin itong funeral para magka-idea kayo. Ba itong problema dito? Magician. Kasi kung gagawin natin negative yung magician para mag-come up tayo sa meaning ng funeral. Pwedeng to, nagkasakit o magkakasakit na gagaling din, may pag-asa na gagaling din. Sabihin natin niloko sila. May pag-asa pa pala na may darating na new hope nga. Pwede maayos pa o may darating na mas magandang opportunity. Sabihin natin may kinreate sila pero pumalpak. So may magbubukas na bagong door. Don't worry. So ano pa? Kung magician. Sabihin natin may change. Parang unwelcome na change. O hindi nagustuhang change. Yun yung kalbaryo. Na don't worry, may pag-asa pa. Hindi magkaunawaan, reconciliation, posible pa. Halimbawa, man-to-man relationship. Man-to-man relationship o lalaki. Sa lalaki yung nag-away. Doon lalo tatama yung reading. Ngayon, punta tayo dito. Ano pa masasabi nito? Last spread na to. Hope. Oh! Hope na to. Hope pa rin dun, oh. Malaki chance ng hope talaga, oh. Oo, success, oh. Ito maganda. May pag-asa na makuha tong success. Depende sa kung anong success ang gusto nyo. Okay? Basta ang mahalaga, may pag-asa at success dito sa reading. So again, depende. Depende sa inyo. Kung saan nyo gusto gamitin tong dalawang card na to. Isang topic. Basta, ang dating sa akin, may pag-asa pa. Na maayos o maging successful. Ganun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.